Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gusto niyo po bang maging masaya? Siyempre naman po, di ba? Kaya naman ginagawa natin ang halos lahat ng paraan upang tayo ay magalak, upang tayo ay sumaya. Nandiyan pag-ipunan natin at bilhin ang mga bagay na alam nating makapagpapasaya sa atin. Nandiyan puntahan natin ang mga lugar, samahan natin ang mga tao na sa paniniwala natin ay makapagdudulot ng kaligayahan sa atin. Kung papaanong iniiwasan din naman natin, ilalayuan natin ang mga bagay at tao na alam naman nating makapagpapalungkot o makapagbabawas ng kaligayahang naranasan natin. Wala naman pong masama sa lahat ng ito, pero ito nga po kaya ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pumunta po kayo sa bookstore, kahit sa library. Mag-search po kayo sa internet. At ang dami ng mga pag-aaral na ginawa, libro na ginawa, at pahayag ng kung sino-sinong mga tao hinggil sa paano nga ba tayo makararamdam at makararanas ng tunay na kaligayahan. Pero bakit hanggang ngayon parang mailap yan? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang alok ni Kristo na kagalakan. At upang malubos daw sa pamamagitan niya ang ating kaligayahan o kagalakan. Ano po ba ang dating sa atin ito? Naging interesado or at least na-curious man naman tayo? Sapagkat kung hindi, maaaring hindi tayo believe sa kagalakang inaalok niya sa atin. At maaaring kontento na tayo sa anumang kagalakan ngayon na nararanasan natin. Hindi po maganda yan. Sapagkat sa pag-aalok ni Kristo ng kagalakan galing sa Kanya, ang ibig sabihin nun ay alam niyang hindi siya mapapahiya sa inaalok niya. At alam niya na anuman ang kagalakang naranasan natin ngayon, wala ito kung ikukumpara sa kagalakang maibibigay niya. For sure, He knows that great discrepancy between the joy we are experiencing and the joy that He is offering. Because Jesus is indeed a man of joy. Hindi naman niya kasi iaalok ang kagalakan kung wala siya niyan, di ba? You cannot give what you do not have. At naisip niyo po ba na nang mag-alok si Kristo ng kagalakan sa kanyang mga disipulo, naging negatibo ang reaksyon ng mga ito na para bang, hello, Jesus, ikaw pa mag-aalok ng kagalakan? Ialungkot ang buhay mo. Huwag mo naman kaming ibudol, lokohin. Kontento na kami sa kagalakan, naramdaman namin. Mas masaya kaya kami sa iyo? Hindi ganon, sigurado. Ang naging reaksyon ng mga disipulo na mag-alok ng kagalakan sa kanila si Kristo. Instead, sigurado ko, di man nila sinabi, kahit sa kanilang puso, ang naisip nila, oh yes, God. Oh yes, Lord. We are so much interested. Give us that joy. Give us a share of your joy. Ang patunay nito ay ang pagsunod nila kay Kristo hanggang sa huli nang walang kahit katiting na pagsisisi. Sapagkat napatunayan nila na iba talaga ang kagalakan na naidudulot niya. Iba po ang kagalakan ni Jesus sapagkat alam naman po natin na kung meron mga isang taong nabuhay sa mundong ito na pinaka nakakaalam ng hirap at pinaka nakaranas ng hirap, ang Panginoon niya. Iba, simula pa lang at hanggang sa huli. Hanggang sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo, naghirap. Paghihirap na mismong naramdaman niya, paghihirap na mismong pinaramdam, ininflict sa kanya, at paghihirap ng iba na naramdaman niya at inako niya. Iba? And yet, nandun ang kagalakan sa puso niya. Di man siya madalas ngumiti o tumawa dahil payapa siya. Kaya iba yung kagalakan niya. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa labas, kundi nakabase sa puso niya
at sa relasyon niya sa Ama. Honestly, hindi ko ma-imagine ang ating Panginoon dati na gumigising araw-araw ng simangot, banas, puwisit, na parang bang pinupwersa ang kanyang sariling bumangon at sinasabi sa Diyos, ay nako, ano namang mission na bibigay mo ngayong araw nito? Papagod na ako, problema na naman, paghihirap na naman. Sigurado kong hindi. Sigurado ko na sa bawat araw na gumigising ang Panginoon nung siya'y magkatawang tao sa mundong ito, lalo na nung siya'y nagmi-ministeryo na, lagi niyang sinasabi, Ama, anong gagawin natin sa araw na ito? Excited na ako. Tara, sagipin natin ang mundo. Hayo po ba natin ng kagalakan ngayon? Na kahit may mga problema tayo at alalahanin, ay babangon pa rin tayo ng energized, inspired, ng may kagalakan, na para bang sinasabi lagi sa Diyos, another day, another blessing, another joy. Naku, sana po ay hilingin natin, hangarin natin mula sa Panginoon ang alok niyang kagalakan upang hindi na tayo gumasta ng gumasta at umasa ng umasa sa mga bagay at tao na ang binibigay na kaligayahan ay pansamantala lamang. Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, ha? Sinabi ko sa inyo mga bagay nito. Anong mga bagay? Yung manatili daw tayo sa Kanya, yung tayo daw ay sumunod sa mga utos niya, yung tayo daw ay magtiwala sa Kanya, yung tayo daw ay mamunga ng sagana. Gawin natin ang lahat ng ito upang mapasa atin ang kagalakang inaalok ng Panginoon sa atin. Bakit tayo magtitiis sa peking kaligayahan kung mayroon namang tunay, hindi ba? At kung hinaalok naman sa atin ng libre, hindi ba? Tapos magtataka tayo kung after a while ay iiyak na naman tayo, mabibigo na naman tayo, masasaktan na naman tayo. Hindi po ba parang hindi naman yata tama, baka nga katangahan pa, na tayo ay umasa ng walang hanggang kaligayahan sa mga bagay at tao na pansamantala lamang. Umasa tayo sa kaligayahan na pangmatagalan na ang Panginoon lamang ang siyang pinagmumulan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang magkaroon tayo lagi ng matibay na motibasyon na makonekta, lumapit, kumapit, at huwag lumayo sa Panginoon. Amen.